Kausapin natin ngayon si Attorney Israelito Torreon, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Attorney Torreon. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers dito ang sikat na istasyon. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Quiboloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I had no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Quiboloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Quiboloy? Well, certainly it can give us a good effect on the part of our defense of Pastor Apollo Quiboloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution. No? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might. No, I'm not saying that we will. But we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed siya sa prosecution when our time comes. If ever, hindi mag-grant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Quiboloy at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Quiboloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Quiboloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig, and medyo maganda na napagpalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously. And we valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-grant naman yung aming objection. So before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Quiboloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, kaya para he can help us, I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to, conduct due diligence also. So kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Quiboloy itong bumaliktad na witness?
At ano ho Ayan, specifically ang reaksyon hindi ni ko Pastor sa development na ito? Ay, hindi ko natanong specifically kung kilala niya. Pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito. Pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI. Hindi ito na-assign sa SMNI before and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, yun, maganda ito para mapalakas natin yung ating CUP na itong kasong mga final against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. And for context, attorney, ito ho bang Glory Mountain ay yung main headquarters ng KOJC? Hindi. Yung Glory Mountain to yung nasa bukid na magandang mga tanawin, na parang park siya na dinevelop po ni Pastor Apollo Sikibuloy doon po sa Kalinan, Davao City, sa Tamayong po, doon sa mga taas-taas na po na parang nature park siya na napakaganda na parang nasa parang nasa langit ka or parang nasa Europe ka sa kaganda niya kasi mga gardens ang nandun, may mga lake at saka ibang mga magagandang natural na mga tanawin. Kumusta na po si Pastor Kibuloy in terms of his health, attorney? Ngayon medyo in high spirit siya because of the development, especially kanina na nag-rule fairly yung korte na hindi na kasi tapos na yung testimonya nung private complainant, wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit. At saka with this development also, nung nalaman niya itong witness na nagsasabi na ngayon ng totoo, masaya po si Pastor Apollo Sikibuloy because this would all affirm his innocence of the charges filed against him. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Israelito Torion, ang legal counsel Maraming salamat din po ni Pastor Apollo Kibuloy.